Hindi lahat ng panganib ay biglaan o marahas. May mga panganib na dumarating dahan-dahan, tahimik, at minsan ay nasa harapan na natin araw-araw, sa mismong pinggan na inilalapag natin sa harap ng ating mga magulang, lolo't lola, o sarili nating hapag. Maraming matatanda ang humihina hindi dahil sa sakit na dulot ng panahon, kundi dahil sa mga pagkaing patuloy nilang kinakain nang hindi alam ang epekto nito sa kanilang katawan. Sa pagdaan ng edad, nagbabago ang katawan. Ang dati nating kayang kainin na walang problema ay maaaring magdulot na ng komplikasyon sa puso, bato, at utak kapag tayo ay tumanda. Ngunit sa kabila ng pagbabagong ito, nananatiling pareho ang mga pagkain sa mesa, dilatang ulam, instant noodles, matatamis na inumin, at mga pagkaing mabilis lutuin pero mabagal pumatay, dahil unti-unti nitong sinisira ang loob ng katawan. Marami sa mga pagkain ito ay hindi mukhang mapanganib. Sa katunayan, pamilyar at madalas pang ang inaakalang nakakabusog o madaling ihanda. Ngunit ang katotohanan ay iba, ang mga ito ay puno ng sodium, asukal, kemikal, at mantikang hindi kayang iproseso ng katawan ng isang senior. Hindi ito kagyat na makikita sa katawan, ngunit makikita ito sa unti-unting panghihina ng tuhod, panlalabo ng isipan, pagtaas ng presyon, hirap sa pagtunaw ng pagkain, at kawalan ng lakas para gumalaw. Ang mas masakit, maraming matatanda ang tahimik na naghihirap, iniisip na ang nararamdaman nila ay simpleng epekto lang ng pagtanda. Hindi nila alam, may kinalaman ito sa paulit-ulit na pagkain ng mga bagay na hindi na akma sa kanilang edad. Ang tunay na problema ay hindi lang ang pagkain, kundi ang kakulangan sa tamang kaalaman. At dito nagsisimula ang pagbabago, sa pag-alam kung alin ang mga pagkain dapat iwasan, bakit ito delikado, at paano ito maipapalit sa mas makabubuting alternatibo. Dahil ang bawat subo ay maaaring magpahina o magpalakas. Sa mga susunod na bahagi, malalaman natin kung bakit mas sensitibo ang katawan ng matatanda at kung anong mga pagkain ang dapat talagang bantayan. Habang tumatanda ang isang tao, hindi lamang ang panlabas ang nagbabago. Sa loob ng katawan, maraming sistema ang humihina o bumabagal, ang panunaw, ang metabolismo, ang sirkulasyon ng dugo, pati na rin ang kakayahang labanan ang impeksyon at mag-absorb ng nutrisyon. Ang mga pagbabagong ito ay dahilan kung bakit ang pagkain dati ligtas ay ngayon ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto sa katawan. Ang atay, na may mahalagang papel sa paglilinis ng lason sa katawan, ay hindi na kasing bisa kumilos gaya ng dati. Kaya kapag ang matatanda ay kumakain ng pagkaing may artificial additives, sobrang asukal, o kemikal na galing sa mga pagkaing delata at instant, mas matagal itong naiipon sa katawan. Hindi ito agad na ilalabas at unti-unting lumilikha ng panloob na pagkapinsala. Bukod dito, ang bato, kidneys, ay mas prone na sa stress. Kapag ang pagkain ay may sobrang asin o sodium, nahihirapan itong salain ang dugo, at lumalaki ang posibilidad ng hypertension, manas, at sakit sa bato. Ang mga pagkain ito, na madalas ay bahagi ng araw-araw na pagkain, ay hindi agad iniugnay sa panganib, pero may direktang epekto sa sistemang nagiging marupok habang tumatanda. Maging ang kalamnan at buto ay apektado ng maling pagkain. Ang kakulangan sa protina at calcium, o ang labis na asukal at soft drinks, ay nagpapabilis sa panghihina ng katawan. Samantalang ang utak, na sensitibo sa blood sugar at pressure imbalances, ay nahihirapang panatilihin ang malinaw na pag-isip, konsentrasyon, at emosyonal na katatagan. Kaya't sa ganitong yugto ng buhay, ang pagkain ay hindi na basta panlasa o ginhawa lang, ito ay gamot o sa kabaligtaran, lason. Malaki ang maitutulong ng tamang kaalaman upang pumili ng mas maingat sa araw-araw. Kung sa tingin mo'y mahalaga ang ganitong uri ng kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-like ang video. Sa simpleng paraan na ito, mas marami pa tayong matatandang matutulungan. Mag-subscribe sa channel. Dito makakahanap ka ng maaasahan at praktikal na nilalaman upang pangalagaan ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Pag-iwas sa sakit. Mga tips sa malusog na ugali. Kagalingan at kalidad ng buhay. I-on ang mga notification at sundan ang aming balita para mabuhay ng may higit na balanse at kalusugan, ngayon ay magpatuloy tayo. Ang katawan ng isang matanda ay tila isang tahanan na maraming bahagi ang kailangang alagaan, ang puso na nagbibigay buhay, ang mga buto na nagbibigay suporta, at ang mga kalamnan na nagbibigay galaw at lakas. Ngunit marami sa mga pagkaing nakasanayan natin ay unti-unting sumisira sa mga bahaging ito, kahit hindi agad natin napapansin. Simulan natin sa puso. Ang sobrang sodium mula sa mga instant noodles, diletang pagkain,
at mga processed meat gaya ng longganisa, hotdog, at tosino ay nagpapakipot sa mga ugat. Kapag palagi itong nasa pagkain, tumataas ang presyon, bumibigat ang trabaho ng puso, at lumalaki ang tsansa ng stroke o heart attack. Sa isang katawan na may edad na, kahit kaunting labis ay maaaring maging mapanganib. Ang mga pagkaing mataas sa saturated fat at trans fat, tulad ng fast food, margarina, at mga mamantikang pritong pagkain, ay nagdudulot ng pagtigas ng ugat at pagtaas ng masamang cholesterol. Kapag tumigas ang daluyan ng dugo, bumabagal ang pagdaloy ng oxygen sa buong katawan, at naapektuhan pati ang memorya at lakas. Para naman sa buto, ang sobrang soft drinks na may mataas na phosphoric acid ay nagpapabilis ng calcium loss sa buto. Kasabay nito, maraming matatanda ang kulang sa calcium sa pagkain, lalo na kung iniiwasan nila ang gatas o malalansang isda. Ang resulta: osteoporosis, pananakit ng kasukasuan, at panganib sa pagkabali ng buto kahit sa simpleng pagkakadulas lang. Ang kalamnan naman ay unti-unting humihina hindi lang dahil sa edad, kundi sa kakulangan sa protina at sobrang asukal. Ang sobrang tamis mula sa matatamis na inumin, biskwit, dessert, at kape na maraming cream, ay nagdudulot ng insulin resistance at pamamaga sa katawan. At kapag laging may inflammation, mas mabilis na naagnas ang kalamnan at lumalala ang fatigue o pagkapagod. Ang lahat ng ito ay hindi nangyayari sa isang araw, ngunit kapag paulit-ulit na nangyayari taon-taon, nagiging permanenteng pinsala ito. Kaya mahalagang kilalanin hindi lang kung ano ang masarap o madaling kainin, kundi kung alin ang tunay na nagpapalakas sa ating mga vital organs sa kabila ng edad. Sa araw-araw na pamumuhay, maraming pagkain ang naging bahagi na ng kultura ng pagkain sa Pilipinas, madali, mura, masarap. Ngunit sa likod ng pagiging pamilyar ng mga ito, may mga panganib na hindi basta-basta nakikita. Lalo na sa kalagayan ng mga matatanda, ang akala nating walang masama ay maaaring siyang unti-unting nagpapahina sa kanilang katawan. Isang halimbawa rito ay ang tinapay na puti. Madalas itong kainin sa almusal o merienda, ngunit ito ay halos walang laman na nutrisyon. Mataas ang glycemic index nito, kaya mabilis magtaas ng blood sugar, lalo na kung walang kasamang protina o hibla. Sa matatandang may diabetes o problema sa asukal sa dugo, ito ay maaaring makasama kaysa makatulong. Ang instant na sabaw tulad ng mga mami sa sachet, sinigang mix, at mga seasoning cube ay praktikal sa kusina. Pero taglay ng mga ito ang sobrang dami ng asin at artificial flavor enhancers na maaaring magpataas ng presyon, makasira sa bato, at magdulot ng paninikip ng ugat. Sa mga matatandang may problema na sa sirkulasyon o bato, ito ay isa sa mga tahimik na lason. Ang kape na may instant creamer at maraming asukal ay tila karaniwang parte ng umaga para sa marami. Ngunit ang kombinasyon ng sugar at trans fat mula sa murang creamer ay hindi nakabubuti sa puso. Sa halip na magbigay ng enerhiya, ito ay nag-aambag sa inflammation at mabilis na pagbagsak ng blood sugar pagkatapos ng sugar rush na madalas mauwi sa pagkahilo, pagod at mood swings. Ang mga sweetened na biskwit, tinapay na may palaman, at mga kakaning gawa sa refined sugar ay palagi ring bahagi ng merienda ng maraming matatanda. Ngunit ang sobrang asukal ay hindi lang nagdudulot ng diabetes. Ito rin ay nagpapabilis ng cognitive decline o pagbagal ng pag-isip at tumutulong sa mabilis na pagtanda ng cells. At kahit ang kanin, lalo na kung puting kanin sa sobrang dami, at walang kasamang gulay o protina, ay maaaring hindi sapat. Mataas ito sa starch, ngunit kulang sa fiber at micronutrients. Kapag ito lang ang palaging kinakain, nawawala ang balanse ng nutrisyon sa katawan. Ang punto ay hindi ang pagbawal sa lahat ng ito, kundi ang pagkakaroon ng tamang kaalaman. Ang mga pagkain ito ay hindi masama sa unang tingin, pero sa katawan ng isang matatanda, ang epekto nila ay mas malalim at mas mabilis. Kaunting pagsasaayos, kaunting pag-iingat, iyon lang ang kailangan para mapanatili ang lakas at sigla sa bawat araw. Kapag pinag-uusapan ang epekto ng pagkain, kadalasan ay ang katawan agad ang iniisip, timbang, presyon, asukal sa dugo. Ngunit may isang bahagi ng katawan na tahimik na naapektuhan ng araw-araw na kinakain, ang utak. Sa mga matatanda, ang koneksyon sa pagitan ng nutrisyon at mental na kalusugan ay mas sensitibo kaysa sa inaakala ng marami. Ang utak ay nangangailangan ng tiyak na uri ng enerhiya at sustansya para gumana ng maayos. Kapag kulang sa protina, omega-negatibo 3 fatty acids, at E vitamins ang pagkain ng isang matanda, bumababa ang kapasidad ng memorya, konsentrasyon, at maging ang kakayahang mag-regulate ng emosyon.
Hindi ito instant, kundi unti-unting nararamdaman bilang pagkalimot, iritabilidad, o kawalan ng gana sa mga bagay na dati nagbibigay sigla. Ang labis na asukal sa pagkain ay may direktang epekto sa utak. Sa halip na magbigay ng enerhiya, ang biglaang taas-baba ng blood sugar ay nagdudulot ng mental fatigue, pagkabalisa, at minsan ay pagkalito. Ang sobrang sugar intake ay naugnay din sa mas mabilis na cognitive decline, na maaaring humantong sa kondisyon gaya ng dementia o Alzheimer's disease. Bukod pa rito, ang mga processed foods na may preservatives at artificial chemicals ay may epekto sa gut-brain connection, ang ugnayan ng tiyan at utak. Sa mga matatandang may mabagal na panunaw, ang pagkain ito ay nagdudulot ng pamamaga sa katawan na pati ang utak ay apektado. Sa medisina, tinatawag itong neuroinflammation, isa sa mga pinagmumulan ng depresyon sa matatanda. Hindi rin ligtas ang sobrang kape o energy drinks na may caffeine, lalo na kung walang sapat na sustansya sa katawan. Ang epekto ng sobrang stimulation ay maaaring magdulot ng anxiety, pagtaas ng heart rate, at kawalan ng tulog na lahat ay nakakaapekto sa mood, focus, at emotional stability ng matatanda. Sa huli, ang pagkain ay may kinalaman hindi lang sa kalakasan ng katawan, kundi sa linaw ng isipan at kapayapaan ng loob. Ang tamang nutrisyon ay hindi lang pisikal na suporta, ito ay pundasyon ng mental at emosyonal na katatagan, lalo na sa yugtong ang utak ay kailangang alagaan higit kailanman. Hindi kailangang maging komplikado ang pagbabagong pagkain para sa matatanda. Sa halip na tingnan ito bilang paghihigpit, mas mainam na ituring ito bilang isang anyo ng pangangalaga, isang araw-araw na paraan ng pagprotekta at pagpapalakas ng katawan at isipan. Ang unang hakbang ay hindi ang pag-alis ng lahat ng masama, kundi ang unti-unting pagpapasok ng mas mabuti. Sa halip na instant noodles o canned goods, maaaring pumili ng mga lutong bahay na may sariwang gulay, isda, o itlog. Ang mga pagkain ito ay hindi kailangang mahal o mahirap ihanda, basta't may layuning magbigay ng tunay na sustansya. Ang munggo, malunggay, ampalaya, saging na saba, at iba pang lokal na pagkain ay simple ngunit sagana sa bitamina, protina, at hibla. Ang matatanda ay nangangailangan ng mas maraming protina para mapanatili ang kanilang lakas. Ang itlog, tofu, isdang may omega-negatibo 3 tulad ng bangus o sardinas, at kahit mani ay mga alternatibong kayang abutin ng karaniwang budget. Sa ganitong paraan, hindi lang nabubusog ang tiyan, kundi napapalakas ang kalamnan at buto. Para sa mga may problema sa blood sugar, mas mabuting limitahan ang puting kanin at palitan ito ng brown rice, mais, o sabaw na may gulay. Iwasan din ang sobrang matatamis na pagkain at inumin. Ang prutas gaya ng papaya, bayabas, at mansanas ay natural na matatamis, pero mayaman din sa fiber at antioxidants na tumutulong sa katawan na lumaban sa sakit. Ang tubig ay isang simpleng lunas na kadalasang nakakaligtaan. Maraming matatanda ang kulang sa tubig, kaya mas madaling mapagod, mahilo, o mawalan ng gana. Sa halip na soft drinks o instant juice, sanayin ang katawan sa malinis na tubig, sa labat, o saan na walang asukal, mga inuming tunay na nagbibigay ginhawa sa katawan. Sa pagtatapos, tandaan, ang bawat pagkain ay may epekto. Maaring ito ay magpapahina o magpapalakas. Sa araw-araw na pagpili natin ng pagkain, tinutulungan natin ang katawan ng ating mga mahal sa buhay, o sarili natin, na manatiling malakas, malinaw ang isipan, at buhay na buhay ang diwa. Ang tamang nutrisyon ay hindi tungkol sa pagbabawal, kundi sa pag-aalaga. Sa ganitong paraan, ang pagkain ay hindi kalaban, kundi kakampi sa pagtanda ng may dignidad at sigla.